Magapalamunin. Salot. Kinuha mo na ang buhay ng kapatid ko. Tapos ngayon, pati ang kakarampot na barya. Sa pamamahay ko ay nanakawin mo pa? Akin na yan. Ang malupit na sumbat ni Marta ay humiwa sa malamig na hangin ng gabi. Habang binibitawan ang mga salitang ito, marahas niyang hinablot ang isang kupas na katsyang pitaka mula sa magaspang at nanginginig na mga kamay ni Celia. Sa loob ng pitakang iyon ay ang mga barya at lukot na papel na 50 piso na buong araw, pinagpaguran ni Celia sa paghuhugas ng sangkatutak na plato sa karinderya. Iyon sana ang pambili niya ng gamot para sa nag-aapoy na lagnat ng 6 na taong gulang na si Tala. Pakiramdam ni Celia ay parang tinusok ng yelo ang kanyang lalamunan. Nanikip ang kanyang dibdib sa labis na pighati habang nakatingin sa hipag niyang walang awa. Wala siyang magawa, kundi yakapin ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Tala na nakasiksik sa kanyang sinapupunan. Sa bawat marahas na paghila ni Marta sa tanging kayamanan nila, kasamang nadudurog ang natitirang dignidad ng isang inang nagmamakaawa. Isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang isipan, paano niya bubuhayin ang mga inosenteng ito kung ang mismong kadugo nila ay itinuturing silang basurahan. Hindi pa nakontento, itinulak ni Marta palabas ng pintuan ang 4 na mag-iina patungo sa kalsadang basang-basa ng ulan. Sa kalagitnaan ng pagtulak, isang lumang pulseras na pilak ang nahulog mula sa bulsa ni Marta at gumulong sa putikan. Napansin ito ni Celia, ngunit bago pa man niya matitigan kung kanino yon o bakit iyon, itinatago ng kanyang hipag, isang malakas na pagtulak ang nagpasubsob sa kanila. Sumara ng marahas ang makapal na pintuang kahoy, isang galaw na tuluyang naghiwalay sa kanila sa tanging tuyong lugar sa buong iskinita ng Quiapo. Ang tubig mula sa kalangitan ay walang awang bumuhos, binabasa ang kanilang mga manipis na damit. Sa ilalim ng isang pundidong ilaw ng poste, naupo si Celia sa malamig na semento habang pilit na pinapayungan ng kanyang katawan si Tala. Sa sandaling iyon, lumapit ang 11 taong gulang na si Mayumi. Walang pag-aatubili nitong hinubad ang sariling punit-punit na jacket at maingat na ipinatong sa nanginginig na balikat ni Tala. Binaliwala ng batang si Mayumi ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang sariling balat. Ang mahalaga ay maprotektahan ang kanyang bunsong kapatid na tila nilalamon ng karamdaman. Sa isang tabi, ang 14 na taong gulang na si Alon ay tahimik na dumukot ng putik sa kalsada. Maingat niyang hinulma ang mga ito sa kanyang maliliit na palad hanggang sa maging 3 bilog na bolang putik. Ipinatong niya ang mga ito sa isang basyong plastik na lalagyan ng ulam. Umupo si Alon at Mayumi sa paligid ng lalagyan. Ipinikit ang kanilang mga mata at taimtim na pinagdaop ang kanilang mga palad upang magdasal na tila ba ang putik na nasa kanilang harapan ay isang masaganang hapunan na biyaya ng may kapal. Sa kabilang banda ng kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumulong sa ibabaw ng mga naiwang palawan ng tubig. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyang yon ay nakaupo si Gabriel Sobel-Montara. Galing siya sa isang matagumpay na pagpupulong, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling blangko at walang kulay. Nang tumama ang liwanag ng kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, napako ang kanyang paningin sa 3 batang nakaluhod sa putikan habang nagdarasal sa ibabaw ng walang laman na lalagyan, habang ang isang giniginaw na babae ay pilit silang niyayakap ng buong higpit. Tila may isang higanting kamay na biglang sumakal sa puso ng bilyonaryo. Nanigas ang kanyang mga balikat at naramdaman niya ang isang pamilyar at matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang nakapanlulumong eksenang yon ay nagbalik ng isang alaala na pilit niyang binaon sa limot. Nakita niya ang anino ng kanyang yumaong kapatid na babae. Ang kapatid na minsan ay nagmakaawa sa kanya para sa tulong, ngunit tinalikuran niya dahil sa kanyang pagmamataas at kasakiman sa pera. Ang kapatid niyang namatay sa matinding kahirapan at gutom.
Ang pagkakita sa pamilyang ito sa Quiapo ay parang isang matalim na karayom na direktang tumusok sa kanyang pinakamalaking kasalanan at nagpapadugo muli sa kanyang kaluluwa. Bumalik ang atensyon ng kwento sa madilim na sulok ng kalsada. Naramdaman ni Celia ang isang nakakabahalang pagbabago. Ang mainit na katawan ni Tala, na kanina ay nag-aapoy sa lagnat, ay biglang nanlamig at nawalan ng lakas. Tumigil ang mahinang pag-iyak ng bata at ang kanyang maliliit na braso ay nahulog sa gilid na parang mga tuyong sanga na tinangay ng hangin. Tala, gumising ka anak. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Ang nagmamakaawang bulong ni Celia habang ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng walang habas na ulan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang patuloy na pagkawala ng mahinang hininga ng bata na unti-unting nilamon ng napakalamig at madilim na gabi. Ang maalinsangang hangin sa pasilyo ng pampublikong ospital ay tila sumasakal sa pagod na katawan ni Celia. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang natutulog na si Tala na ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mahinang pag-angat at pagbagsak ng dibdib ng bata. Matapos ang maghapong pakikipaglaban sa kamatayan, sa wakas ay bumaba na ang nag-aapoy na lagnat ng kanyang pamangkin. Ngunit panibagong kalbaryo ang kinakaharap niya ngayon sa harap ng istasyon ng nurse. Ang kanyang mga mata ay mabigat sa kakulangan ng tulog at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipilit unatin ang mga gusot ng bawat papel na pera na naitabi niya sa ilalim ng kanyang sapatos. Kahit sa gitna ng matinding kawalan at takot, maingat niyang pinasadahan ng kanyang palad ang mga nakatuping 20 pesos upang maging maayos bago niya ito iabot sa nurse na nakatingin sa kanya ng may halong awa at pagkainip. Kulang na kulang ang halagang naipon niya pambayad sa paunang lunas at ang katotohanan ito ay parang isang mabigat na bato na walang awang dumagan sa kanyang dibdib. Sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na pagmamakaawa sa nurse, isang lalaking nakasuot ng plansadong traje ang biglang lumapit sa kanilang pwesto. Nag-abot ito ng isang makapal na puting sobre patungo sa kamay ng nurse. Bayad na ang buong bill ng batang iyan, pati na ang mga gamot niya pauwi. Wika ng lalaki na ang boses ay nagtataglay ng awtoridad na sanay na naguutos. Ipinagdiinan niya na ang pera ay galing sa isang pribadong tao na nais lamang tumulong, isang taong ayaw nang magpakilala. Nakatitig si Celia sa makapal na sobre at sa bahagyang nakaawang na bahagi nito kung saan sumisilip ang mga bagong limpak na salapi. Para sa isang taong nagbibilang ng barya araw-araw, ang halagang iyon ay katumbas na ng ilang taong paghuhugas ng plato sa karinderya na puno ng mantika at dumi. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang matinding lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa-paakyat sa kanyang lalamunan. Parang sirang plaka na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang malulupit na boses ng kanyang hipag na si Marta, na sila ay mga palamunin, mga salot na umaasa lamang sa awa ng ibang tao. Naramdaman ni Celia ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Kung tatanggapin niya ang perang ito na walang kapalit at galing sa hindi niya kilala, pinatutunayan lamang niya sa buong mundo na tama ang mga panlalait ng kanyang hipag at nawala na ang natitira niyang dignidad bilang isang ina-inahan. Unti-unti at may matinding pagpipigil, itinulak niya pabalik ang kamay ng lalaki na may hawak ng sobre. Pasensya na po, pero hindi ko po matatanggap yan. Pilit na pinapatatag ni Celia ang kanyang nanginginig na boses habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng abogado. Kung gusto po talagang makatulong ng amo nyo, baka po pwede niya akong bigyan ng trabaho. Kahit maglinis ng banyo o maghugas ng mga kawali sa kusina niya araw-araw, gagawin ko po. Pero hindi ko po pwedeng tanggapin ang limos na ito. Kailangan ko pong ituro sa mga bata na ang pera ay pinagpapaguran. Habang nagaganap ang palitang ito, isang nurse sa estasyon ang tahimik
ngunit matalim na nagmamasid sa kanila. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kawawang itsura ni Celia at ang marangyang suot ng abogado. Walang ano-ano'y palihim itong kumuha ng cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Nagmamadaling nagtipa ng mensahe na tila ba may isang mahalagang taong kailangang makabalita kaagad sa nakapanlulumong eksenang iyon. Hindi alam ni Celia na ang pagtangging iyon ay magiging mitya ng mas malaking unos sa kanyang buhay. Samantala, sa isang nagtataasang gusali sa Makati, naabot ang mga ulap, nakatayo si Gabriel Zobel Montara sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang opisina. Paborito niyang panoorin ang mga maliliit na sasakyan sa ibaba. Isang patuloy na paalala na nasa tuktok siya ng kapangyarihan at kaya niyang kontrolin ang lahat. Ngunit nang marinig niya ang ulat ng kanyang abogado sa kabilang linya, tila gumuho ang kanyang mga pinaniniwalaan. Natigilan siya at napahigpit ang hawak sa kanyang mamahaling baso. Sa buong buhay niya bilang isang bilyonaryo, ngayon lamang nangyari na ang kanyang tulong na pera ay tinanggihan ng isang taong literal na nakalugmok na sa putik. Sanay siyang bilhin ang katahimikan ng mga tao, sanay siyang takpan ng makapal na salapi ang kanyang mga pagkukulang at kasalanan sa nakaraan. Ang pagtanggi ng isang hamak na tindera sa Quiapo ay sumampal sa kanyang mataas na ego, ngunit sa parehong pagkakataon, nag-iwan ito ng isang malalim at hindi maipaliwanag na paghanga sa kanyang nangungulilang dibdib. Napagtanto niya na may mga tao pa pala sa mundong ito na pinahahalagahan ang dangal higit pa sa ginto. Isang katangiang matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang mga pagsisisi. Pasan-pasan ni Celia ang mahinang katawan ni Tala habang nakabuntot ang dalawang pamangkin na sina Alon at Mayumi. Bitbit ang iilang murang gamot na nabili mula sa pag-ipon ng barya, bumigat ang mga hakbang niya pabalik sa iskinita ng Quiapo. Inaasahan niyang makakapagpahinga sila kahit papaano sa malamig at sementadong sahig ng kanilang maliit na silid. Ngunit pagliko nila sa kanto, isang nakapanlulumong eksena ang sumalubong sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga lumang damit, ang kaldero, at ang nag-iisang manipis na banig na hinihigaan nila ay nakakalat sa gitna ng basang kalsada na parang mga basurang itinapon, walang habas ng isang walang pusong halimaw. Sa mismong tapat ng kanilang pintuan ay nakatayo si Marta, nakapamewang at may isang malapad at nakakapanindig balahibong ng ngiti ng tagumpay sa kanyang mga mapupulang labi. Ang malamig na kislap at ang mahigpit na pagkakakandado ng bagong bakal sa kanilang pintuan ay tila nagkulong sa kanilang kinabukasan sa labas ng sarili nilang tahanan. Habang unti-unting lumalakas ang ihip ng hangin sa madaling araw, naramdaman ni Celia ang tuluyang pagguho ng kanyang buong mundo habang yakap ng mahigpit ang kanyang mga pamangkin. Saan niya dadalhin ang mga inosenteng batang ito upang masilungan mula sa kalupitan ng sarili nilang kadugo ngayong gabi? Pirmahan mo to kung ayaw mong kaladkarin ko kayo ng mga bata palabas ng barangay. Ang matinis na boses ni Marta ay tila kulog na dumagundong sa makipot na iskinita. Nanginginig ang kamay na iniabot ng ginang ang isang gusot na papel sa harap ng mukha ni Celia. Ito ang kasunduan ng pagsasangla ng kanilang munting tirahan, kapalit ng halagang ginastos daw ni Marta sa libing ng asawa ni Celia 2 taon na ang nakararaan. Walang nagawa si Celia kundi ang yuko-ulo na tanggapin ng ballpen. Alam niyang niloloko siya, alam niyang sobra-sobra na ang naibayad niya sa pamamagitan ng paglalaba at pagiging utusan. Ngunit ang takot na makita ng kanyang mga pamangkin ang karahasan ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling katwiran. Sa bawat guhit ng tinta sa papel, parang pinipiga ang kanyang puso. Dahil ang tanging bubong na sumisilong sa kanila ay tuluyan ng napunta sa kamay ng iba. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, isang mabigat na pinto ng conference room ang dahan-dahang bumukas. Iniwan ni Gabriel Zobel Montara ang mahalagang pagpupulong ng board.
Baliwala ang nagtatakang tingin ng mga kapwa niya ehekutibo. Ang air-conditioned na silid ay tila naging kulungan para sa kanya matapos ang gabing iyon. Hindi maalis sa kanyang isipan ang imahe ng 3 batang nagdarasal sa putikan. Sa halip na umuwi sa kanyang mansyon, minaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa lugar na ayaw tapakan ng sinuman sa kanyang antas, ang Quiapo. Iinaparada niya ang sasakyan sa malayo upang hindi makatawag ng pansin. Sa pagbaba niya, ang kanyang makintab at mamahaling sapatos na balat ay agad na lumubog sa malapot na putik ng eskinita. Napangiwi siya, hindi dahil sa dumi, kundi dahil sa bigat ng realidad na kanyang tinatapakan. Ang amoy ng estero, piniritong isda, at pawis ng mga tao ay humalo sa hangin. Isang matapang na paalala ng mundong matagal na niyang tinalikuran. Mula sa dilim ng isang poste, pinanood niya ang mag-iina. Nakaupo sila sa gilid ng kalsada sa ilalim ng isang kapirasong trapal na tumutulo. Nakita niyang may hawak si Celia na isang maliit na nilagang kamote. Sa halip na kumain, maingat itong hinati ni Celia sa 3 maliliit na piraso. Ibinigay niya ang bawat bahagi, kina Alon, Mayumi, at sa maliit na si Tala. Pinanood ni Gabriel kung paano ngumiti si Celia habang kumakain ang mga bata, habang siya mismo ay palihim na uminom na lamang ng tubig mula sa isang plastik na bote upang lamanin ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang eksenang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang milyones ay walang kwenta kumpara sa sakripisyo ng babaeng ito. Biglang nabasag ang katahimikan nang dumating ang 2 lalaking mukhang sanggano. Ipinadala sila ni Marta upang hakutin ang mga natitirang gamit ni Celia na nakatambak sa labas. Akmang sisipain na ng isa sa mga lalaki ang kahon ng mga damit ng mga bata nang may isang tawag ang pumigil sa kanila. Sa dilim, mabilis nang tinawagan ni Gabriel ang hepe ng presinto sa lugar na yon gamit ang kanyang koneksyon. Ilang sandali lang, isang patrol car ang dumaan at bumusina ng mahaba. Nataranta ang mga sanggano at mabilis na naglaho sa dilim, iniwan ang mag-iina na nanginginig sa takot ngunit ligtas. Nakahinga ng maluwag si Celia, ngunit ang hangin ay muling umihip ng malakas. Tinatangay ang lumang diaryong ipinantatakip niya sa natutulog na si Tala. Mabilis na hinabol ni Celia ang lumilipad na papel, ngunit naunahan siya ng isang kamay. Pinulot ni Gabriel ang basang diaryo. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa liwanag ng poste, nakita ni Celia ang isang lalaking hindi nababagay sa lugar na yon. Maayos ang suot, malinis, ngunit may lungkot sa mga mata na tila kasing lalim ng sa kanya. Nanatili si Gabriel na nakatayo, hawak ang basang diaryo. Gusto niyang hubarin ang kanyang mamahaling Amerikana upang ibigay kay Celia, ngunit nag-alinlangan siya. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na mag-alok ng tulong matapos ang lahat ng kanyang nakita. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa laylayan ng kanyang coat. Isang kilos ng pagkalito at hiya na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. Tinitigan siya ni Celia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagdududa. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Tila nagtatayo ng pader laban sa estrangherong ito na bigla na lang sumulpot sa kanilang miserableng gabi. Sino po kayo? Ang mahinang tanong ni Celia. Ang boses ay may halong takot at pagtataka. At bakit niyo kami sinusundan? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli na tila naghihintay kung anong katotohanan ang kanyang bibitawan. Ang mga patak ng ulan ay tila mga luhang walang katapusan na dumadaloy sa pisngi ng gabi. Nakatayo si Gabriel sa harap ni Celia. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putikan at ang kanyang basang Amerikana ay nakapatong sa kanyang braso. Upang pagtakpan ang kanyang tunay na pagkatao at ang yaman na nakakabit sa kanyang pangalan, nagpakilala siya bilang Gabe, isang simpleng volunteer worker na napadpad sa lugar para mag-survey. Bagamat may bahid ng pagdududa sa mga mata ni Celia,
Ang pagod at ang pangangailangan ay nagtulak sa kanya na tanggapin ang alok na tulong ng estranghero. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa kanyang opisina sa Bonifacio Global City, matatagpuan si Gabriel sa bubungan ng barong-barong ni Celia. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng bilyon-bilyong kontrata, ay ngayoy may hawak na martilyo at pako. Bawat pukpok niya sa yero ay may kasamang kakaibang bigat. Tila ba sa bawat pagbaon ng pako ay tinatapalan niya rin ang mga butas ng kanyang sariling konsensya. Pinanood siya ni Celia mula sa ibaba habang naglalaba. Hindi maipaliwanag ng ginang kung bakit ang isang taong may makinis na balat at maayos na pananalita ay magtitiyagang magbilad sa araw para sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may sumasalo sa bigat ng kanyang mundo. Lumipas ang ilang araw at sumapit ang simbang gabi. Ang malamig na simoy ng hangin tuwing madaling araw ay may halong amoy ng puto-bumbong at bibingka na niluluto sa tabi ng kalsada. Kahit kapos sa pera, hindi pinalagpas ni Celia ang pagkakataong dalhin ang mga bata sa simbahan. Umaasang ang panalangin ay magiging sapat na aginaldo. Hindi niya alam, sa likod ng mga nakatayong deboto, isang pamilyar na anino ang tahimik na nagmamasid. Nakatayo si Gabriel sa pinakahuling hilera, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, habang pinapakinggan ang bawat himig ng kantang pamasko na inaawit ni Celia ng buong puso. Ang boses ng babae ay hindi perpekto, garalgal ito dahil sa pagod. Ngunit para kay Gabriel, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya. Mas totoo kaysa sa anumang opera na dinaluhan niya sa Europa. Pagkatapos ng misa, bumuhos na naman ang ulan. Nagsiksikan ang mga tao sa ilalim ng mga trapal ng tindahan. Si Celia, yakap ang giniginaw na si Tala, ay handa nang sumugod sa ulan nang biglang may isang payong na tumakip sa kanila. Napatingala siya at nakita si Gab. Wala itong sinabi. Inabutan lang siya nito ng 2 balot ng mainit na puto-bumbong na umuusok pa sa lamig ng hangin. Sa ilalim ng makipot na payong, nagdikit ang kanilang mga balikat. Naamoy ni Celia ang pabango ni Gab na humalo sa amoy ng ulan. Isang amoy na disente, mabango, at nakakapagpanatag. Inilingon ni Gab ang payong upang siguraduhing hindi mababasa si Celia at ang mga bata, habang ang kalahati ng kanyang sariling katawan ay hinahayaan niyang mabasa ng ulan. Nang abutin ni Celia ang mainit na kakanin, nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ng init ang gumapang mula sa dulo ng daliri ni Celia patungo sa kanyang puso. Ito ay init na hindi galing sa bagong lutong pagkain, kundi galing sa pag-aalaga na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Napatingin siya kay Gab at sa saglit na yon, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang salita, tanging ang tunog ng ulan at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Salamat, Lolo Gab, ang masayang bati ng maliit na si Tala, habang niyayakap ang binti ni Gabriel. Natigilan ang bilyonaryo. Wala pang tumawag sa kanya ng ganoon. Sanay siya sa sir, boss o chairman. Ang tawaging lolo ng isang anghel na walang muwang ay nagpalambot sa kanyang tuhod at nagpainit sa sulok ng kanyang mga mata. Yumuko siya at marahang tinapik ang ulo ng bata. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang mata. Isang ngiting totoo na hindi kayang bayaran ng salapi. Ngunit ang idilikong sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa matatalim na mata ng paligid. Sa kabilang kalsada, nakasilip si Aling Marites mula sa likod ng poste. Ang ilaw ng flash ng kanyang cellphone ay kumislap ng mabilis. Kinukunan ng litrato ang matamis na tagpo ni Celia at ng estranghero. Agad na ipinadala ang litrato sa tunay na nagmamay-ari ng kadiliman sa buhay ni Celia, si Marta. Sa kanyang bahay, tinitigan ni Marta ang litrato sa screen ng kanyang telepono. Hindi ang sweetness ang napansin niya, kundi ang relo na suot ni Gab na bahagyang sumilip sa manggas ng kanyang basang damit. Bilang isang taong mukhang pera
Alam ni Marta ang halaga ng isang tunay na Rolex. Lumiwanag ang kanyang mukha sa isang ngiting puno ng masamang balak. Alam na niya kung paano pipigain ang sitwasyon. Kinaumagahan, habang nagwawalis si Celia sa tapat ng kanilang inuupahang kwarto, biglang umalingaw-ngaw ang boses sa buong barangay. Mula sa speaker ng barangay hall na malapit sa kanila, narinig ang matinis at pamilyar na boses ni Marta. Hindi ito anunsyo para sa publiko, kundi isang kwentong barbero na sadyang ipinaririnig sa lahat. Naku, kaya pala may dalang pagkain palagi. Akala ko ba, Celia, disente ka? Yun pala, ibinibenta mo ang sarili mo sa kung sino-sinong matandang mayaman para may ipakain sa mga pamangkin mo. Ginagawa mong bugaw ang mga bata. Ang mga salitang iyon ay parang asido na ibinuhos sa pagkatao ni Celia. Napatigil ang lahat ng kapitbahay. Ang mga tingin na kanina ay walang pakialam. Ngayon ay naging mapanghusga at nandidiri. Pakiramdam ni Celia ay hinubaran siya sa harap ng buong mundo. Nabitawan niya ang walis at napahawak sa pader upang hindi matumba. Habang ang bulungan ng mga tao ay nagsimulang lumakas, tila mga bubuyog na handang manakit. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kung ang buong mundo ay naniniwala na sa kasinungalingan? Ang umaga sa Quiapo ay karaniwang maingay at magulo, ngunit para kay Celia, ang ingay sa labas ng kanilang barong-barong ay tila huni ng mga bubuyog na handang manakit. Sa bawat hakbang niya palabas ng pinto upang magsampay ng nilabhan, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakapako sa kanya. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya ng magandang umaga ay ngayon nagiiwas ng tingin o di kaya ay nagbubulungan habang pasimpleng ngumingisi. Nakatayo sa gitna ng iskinita si Marta, ang kanyang hipag, na tila isang reyna sa sarili niyang entablado ng kasamaan. Tuwid ang tayo nito at taas noo. Ipinagmamalaki sa lahat ang kanyang natuklasan tungkol sa lihim daw na buhay ni Celia. Ang mga salitang binitawan ni Marta sa mikropono ng barangay kanina ay mabilis na kumalat at naging lason na pumatay sa dangal na ilang taong iningatan ni Celia. Hindi pa man nakakahuma si Celia sa mga parinig. Isang makintab na itim na sasakyan ang pumasok sa makipot na kalsada. Halos sumadsad ang mga gulong nito sa mga nakatambak na basura. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang ginang na puno ng alahas at nakasuot ng damit na ang halaga ay kayang pakainin ang buong barangay sa loob ng isang taon. Ito si Doña Carmen, ang dating biyena ni Gabriel. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa maasim na hangin ng estero. Walang pasabi. Lumapit si Doña Carmen kay Celia. Ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Tila ba nakatingin siya sa isang ipis na kailangang tapakan. Mula sa kanyang bag, dumukot ito ng isang makapal na tumpok ng pera at marahas na isinaboy sa mukha ni Celia. Ang mga papel na pera ay lumipad sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa putikan na parang mga dahon ng taglagas na pumatak sa maruming lupa. Ayan ang gusto mo, di ba? Pera? Ang matapobreng sigaw ni Doña Carmen na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Layuan mo ang dati kong manugang. Huwag mong gamitin ang mga batang yan para perahan si Gabriel. Ang kakapal ng mukha niyo, mga patay gutom. Nanigas si Celia. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Yumuko siya, hindi upang pulutin ang pera para ibulsa, kundi upang ipunin ito ng maayos. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga salaping na lublob sa putik. Sa kanyang tabi, ang 14 na taong gulang na si Elon ay hindi na nakapagpigil. Ang dugo ng binatilyo ay kumulo sa nakitang pang-aapi sa kanyang tiyahin. Sumugod si Alon upang ipagtanggol si Celia, akmang haharang sa harap ni Doña Carmen, ngunit agad siyang hinarang ng malalaking bodyguard. Isang malakas na tulak ang tumama sa dibdib ng bata, dahilan upang tumilapon ito at bumagsak sa matigas na semento. Ang tunog ng katawan ni Elon na tumama sa lupa ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan
Sa puso ni Celia, mabilis siyang lumapit at niyakap ang pamangkin. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Tumayo siya, hawak ang putikang pera at marahas na ibinalik ito sa kamay ng bodyguard. Kunin niyo yan, ang garalgal, ngunit matatag na utos ni Celia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halong galit at sakit. Mahirap lang kami, pero hindi niyo kami mabibili. Umalis na kayo. Nang makaalis ang sasakyan ni Doña Carmen at magsialisan na rin ang mga usiserong kapitbahay, naiwan si Celia na yakap ang mga bata. Sa sandaling iyon, dumating si Gabriel. Nakita niya ang kaguluhan, ang putik sa damit ni Celia, at ang sugat sa siko ni Alon. Mabilis siyang lumapit, ang muka ay puno ng pag-aalala. Akmang hahawakan si Celia upang tignan kung ayos lang ito. Ngunit umiwas si Celia. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na karagatan. Huwag kang lumapit, ang mariing bulong ni Celia. Humarap siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay naging malamig. Nakita mo na? Ito ang nangyayari kapag ang mundo niyo ay pilit na pumapasok sa mundo namin. Kami ang nasasaktan. Kami ang nadudurog. Parang awa mo na. Gab. O kung sino ka man, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Isinara ni Celia ang pinto ng kanilang barong-barong sa mukha ni Gabriel. Ang tunog ng pagsara ng kahoy na pinto ay tila ang huling tuldok sa isang kwentong hindi pa man nagsisimula ay tapos na. Sa labas, naiwan si Gabriel na nakatayo sa ulan. Ang kanyang puso ay dinurog ng katotohanang ang kanyang presensya na akala niya ay solusyon ay siya palang lason sa buhay ng babaeng unti-unti niyang minamahal. Sa kabilang banda ng eskinita, nakangisi si Marta habang binibilang ang salaping iniabot sa kanya ng bodyguard ni Doña Carmen kanina bilang pabuya sa impormasyon. Ang kalansing ng pera sa kanyang isipan ay musika. Walang pakialam kung ang kapalit nito ay ang kaluluwa at kinabukasan ng kanyang sariling mga kadugo. Sa loob ng madilim na bahay, ang katahimikan ay mabigat. Pinipilit ni Celia na maghanda ng hapunan para sa mga bata. Kinuha niya ang isang mangkok ng sabaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na sumusunod sa kanyang isip. Ang pagod ng ilang araw na walang tulog, ang sakit ng pang-iinsulto, at ang bigat ng pagtaboy sa lalaking nagparamdam sa kanya ng halaga ay nagsama-sama. Umikot ang kanyang paningin. Ang mundo ay nagdilim. Bumitaw ang mangkok mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng porselanang nabasag at kumalat sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kusina. Kasunod ang lagapak ng katawan ni Celia na tuluyan ng bumigay. Tita Celia! Ang sabay-sabay na sigaw ng mga bata na puno ng takot. Nakahandusay si Celia sa sahig. Walang malay, habang ang sabaw ay dahan-dahang gumagapang sa paligid ng kanyang buhok na parang isang madilim na halo. Sa labas, rinig pa rin ang patak ng ulan. Walang kamalay-malay na ang haligi ng tahanang iyon ay tuluyan ng gumuho. Ang matitinis na hihiyaw ni na Alon, Mayumi at Tala ay humiwa sa maingay na patak ng ulan na tumagos sa makapal na pader ng barong-barong at umabot sa pandinig ni Gabriel sa labas. Hindi nag-atubili ang bilyonaryo. Sa isang iglap, ang kanyang pagiging disente ay naglaho at napalitan ng takot at determinasyon. Buong lakas niyang sinipa ang manipis na pintuang kahoy hanggang sa bumigay ang marupok na kandado at tumilapo ng pinto sa sahig. Bumungad sa kanya ang nakapanlulumong eksena. Si Celia, nakahandusay sa basag na porselana, maputla at walang malay habang ang mga bata ay umiiyak at niyayakap ang kanyang malamig na katawan. Ang lalaking naninigarilyo sa kanto na kanina pa nagmamasid ay mabilis na sumunod kay Gabriel. Siya pala ay isang pribadong bodyguard na inatasan ni Gabriel na magbantay ng lihim. Binuhat ni Gabriel si Celia na parang isang piraso ng babasaging kristal. Ang kanyang mamahaling damit ay namantsahan ng sabaw at putik, ngunit wala siyang pakialam.
Ang tanging nasa isip niya ay ang pangakong binitiwan niya sa hangin. Hindi na muling mauulit ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa loob ng St. Luke's Medical Center, ang katahimikan ay tila isang mamahaling kumot na bumabalot sa paligid. Malayo ito sa ingay at dumi ng Quiapo. Nakahiga si Celia sa isang malambot na kama sa pribadong suite. Ang kanyang braso ay nakakabit sa dextrose. Sa gilid ng kama, nakaupo si Gabriel, nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakatuon sa kanyang tuhod at ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa tapat ng kanyang bibig. Pinagmamasdan niya ang bawat paghinga ni Celia. Ang mukha ng babae, kahit payapa sa pagtulog, ay bakas pa rin ang mga linya ng paghihirap at sakripisyo. Nakita ni Gabriel ang kanyang sariling refleksyon sa salamin sa likod ni Celia. Isang makapangyarihang lalaki na kayang patakbuhin ang ekonomiya, ngunit walang nagawa upang protektahan ang babaeng ito mula sa kalupitan ng mundo kanina. Ilang oras ang lumipas bago dahan-dahang iminulat ni Celia ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakakasilaw na puting kisame at ang amoy ng mamahaling disinfectant. Agad siyang napabangon ng mapagtanto kung nasaan siya. Ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Akmang bubunutin niya ang karayom sa kanyang kamay nang pigilan siya ni Gabriel. Ang mainit at malalaking palad ng lalaki ay bumalot sa nanginginig na mga kamay ni Celia. "Wag, Celia, please magpahinga ka." Ang malumanay na pakiusap ni Gabriel. "Sir Gab, mahal dito." Ang garalgal na bulong ni Celia, ang kanyang boses ay basag at puno ng pangamba. "Wala akong pambayad. Ilabas niyo na ako. Kaya ko namang magpahinga sa bahay." Ang mga bata, nasa labas sila, kumakain ng hapunan kasama ng staff ko. Mabilis na sagot ni Gabriel upang payapain ang loob nito. Umusog siya palapit. Ang kanyang mga mata ay naging masuyo at puno ng pagsisisi. "Ako na ang bahala sa lahat. Wala kang babayaran kahit 5 duling. Please, Celia, hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mo akong tulungan ka." Tumigil si Celia sa pagpupumiglas. Tinitigan niya si Gabriel, hinahanap ang anumang bahid ng panlilinlang o awa. Ngunit ang nakita lang niya ay isang tapat na pagnanais na magsilbi. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Celia na maari niyang ibaba ang kanyang sandata. Ang bigat na kanyang pasan-pasan ng mag-isa sa loob ng maraming taon ay tila gumaan dahil may isang taong handang sumalo nito. Dahan-dahan, yumuko si Gabriel at inilapat ang kanyang noo sa likod ng palad ni Celia na hawak niya. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang sandali. Isang kilos ng pagpapakumbaba at paggalang. Walang halik sa labi, walang mabulaklak na salita. Ngunit ang init ng kanyang noo sa balat ni Celia ay nagpadaloy ng isang damdamin na mas malalim pa sa romansa. Ito ay pangako ng proteksyon. Napapikit si Celia at sa wakas, tumulo ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Naramdaman niyang ligtas siya. Samamantala, sa labas ng kwarto, isang kakaibang tagpo ang nagaganap. Si Tala, na ngayon ay busog na at nakaligo, ay nakaupo sa sofa habang si Mayumi ay matiyagang nagtuturo kay Gabriel kung paano itrintas ang buhok ng kapatid. Ang bilyonaryong sanay, humawak ng mga dokumento at mamahaling relo ay ngayoy lito at asiwa sa paghawak ng maliliit na hibla ng buhok. "Hindi ganyan, Lolo Gab," natatawang saway ni Mayumi. "Dapat po tighter para hindi bumagsak." Napakamot ng ulo si Gabriel at tumawa ng mahina, isang tunog na bihira niyang gawin. Ang kanyang puso ay napuno ng kakaibang init habang sinusunod ang turo ng bata. Sa sandaling iyon, hindi siya si Chairman Zobel Montara. Siya ay simpleng tao lamang na naghahangad na maging bahagi ng isang pamilya. Ngunit habang payapa ang gabi sa ospital, ang kadiliman ay gumagalaw sa ibang bahagi ng lungsod.
Sa harap ng isang basag na salamin sa kanyang inuupahang kwarto, abala si Martha sa paglalagay ng makapal na lipstick na kasing pula ng dugo. Suot niya ang isang bestidang hiniram sa kapitbahay na medyo masikip sa kanya at nag-spray ng matapang na pabango upang pagtakpan ang amoy ng kanyang kasamaan. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng bahay. Sumakay sa isang tricycle patungo sa isang tagong bodega kung saan naghihintay ang isang lalaking nakasuot ng itim na salamin kahit gabi na. Ang usapan ay sarado na. Ang mga papeles ay handa na. Ang kinabukasan ng 3 bata ay naibenta na kapalit ng isang bagong simula para sa kanya. Kinaumagahan, maagang na-discharge si Celia. Hatid ng sasakyan ni Gabriel, bumalik sila sa Quiapo upang kumuha ng ilang gamit bago lumipat sa isang pansamantalang matitirhan na inayos ni Gabriel. Ngunit pagtapak pa lang ni Celia sa bukana ng eskinita, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pintuan ng kanilang bahay ay nakabukas at sira ang kandado. Walang tao sa loob. Isang kapitbahay ang tumakbo palapit kay Celia, hinihingal at namumutla. Celia! Diyos ko, Celia! Kaninang madaling araw, may dumating na malaking truck. Ang sabi nila, taga-DSWD daw sila. Kinuha si Martha at ang mga bata. Umiiyak si Alon. Tinatawag ka, pero isinakay sila ng pilit. Nanlaki ang mga mata ni Celia. Ang mundo ay tila umikot ng mabilis. Ang gulong ng truck na yon ay hindi lang basta nagdala sa mga bata, kundi gumulong din sa ibabaw ng kanyang puso. Saan? Ang sigaw ni Gabriel na nasa likuran niya, ang boses ay dumagundong sa galit. Saan sila dinala? Ngunit ang tanging sagot ay ang tunog ng hangin na umihip sa loob ng bahay na ngayon ay wala ng laman. Walang tawa, walang iyak, at higit sa lahat, walang bakas ng 3 batang naging mundo na ni Celia. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagpasok ni Celia, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang hangin na umiihip sa mga siwang ng dingding at ang bakas ng mga paang nagmamadaling umalis. Wala na ang mga banig na hinihigaan nila tuwing gabi. Wala na ang mga plastik na baso sa mesa. At higit sa lahat, wala na ang mga tawa at iyak ni Nina Alon, Mayumi at Tala. Sa gitna ng maputik na sahig, may isang bagay na kumislap sa tama ng sinag ng araw. Dahan-dahang lumuhod si Celia. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa bigat ng kanyang nararamdaman. Dinampot niya ang isang maliit na ipit sa buhok na may disenyong bituin, ang paboritong ipit ni Tala. Mahigpit niya itong kinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang matutulis na gilid nito sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi sa kanyang kamay ay walang binatbat sa pagkakapunit ng kanyang puso. Mula sa dilim ng likurang bahagi ng bahay, lumabas si Martha. Wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, nakapamiwang pa ito habang hawak ang isang gusot na dokumento. Ang kanyang nangiti ay puno ng lason at tagumpay. Inihagis niya ang papel sa paanan ni Celia. Tila nagtatapon ng basura sa isang pulubi. Ito ang dokumentong nagpapatunay na siya, bilang tunay na kadugo, ay may karapatang magdesisyon para sa mga bata habang wala sa sarili si Celia. Ibinenta niya ang karapatan sa pag-aalaga sa mga bata sa isang pribadong ampunan, kapalit ng malaking halaga kasabay ng pagbenta sa lupaing kinatitirikan ng kanilang bahay para sa isang demolisyon. Huwag ka nang mag-inarte, Celia. Ang matapobreng wika ni Martha habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang bagong manicured na kuko. Ginawan ko lang sila ng pabor. Sa ampunan, may makakakain sila 3 beses sa isang araw. Hindi tulad sa iyo na puro kaning lamig at asin lang ang maibibigay. At ako, makakaahon na ako sa wakas sa lugar na ito. Sa halip na suguri ng hipag, gumapang si Celia palapit sa paa ni Martha. Ang pagmamataas at dangal na iningatan niya buong buhay ay gumuhos sa harap ng pagmamahal niya sa mga bata. Niyakap niya ang binti ni Martha
Ang kanyang luha ay humalo sa dumi ng sahig. Nagmakaawa siya na parang isang batang nawawala. Nangangakong gagawin niya ang lahat. Magpapaalila siya habang buhay. Huwag lang ilayo ang mga pamangkin niya. Ngunit ang puso ni Marta ay gawa sa bato. Sa halip na maawa, marahas niyang tinadyakan si Celia sa balikat upang makawala sa pagkakakapit nito. Bumagsak ang katawan ni Celia sa lupa. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa putik, habang ang halakhak ni Marta ay parang tunog ng demonyong nagdiriwang. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay biglang bumigat. Isang anino ang tumakip sa liwanag ng pintuan. Nakatayo doon si Gabriel Zobel Montara. Nakita niya ang lahat. Ang pagluhod ni Celia, ang pagmamakaawa, at ang walang awang pagtadyak ni Marta. Ang imahe ng mabait na volunteer na si Gab ay naglaho. Ang pumalit ay ang kinatatakutang Chairman Montara, ang taong kayang magpabagsak ng kumpanya sa isang kumpas ng kamay. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, puno ng galit na hindi sumisigaw, kundi nanunuot sa buto. Dahan-dahang naglakad si Gabriel papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig ay may bigat ng isang hatol. Nang makita siya ni Marta, ang ngisi sa mukha ng ginang ay napalitan ng takot. Naramdaman ni Marta ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa lalaki. Isang kapangyarihan na hindi niya kayang pantayan. Yumuko si Gabriel at pinulot ang dokumentong nasa sahig. Sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ito sa 2, 4, hanggang sa maging pira-piraso. Marta! Ang banggit ni Gabriel sa pangalan ng babae. Ang tono niya ay mababa, kalmado, ngunit may talim na parang patalim sa leeg. Sa sandaling saktan mo ang pamilyang ito, hinawakan mo na rin ang buhay ko. At sinisiguro ko sa'yo, sa oras na matapos ako, magmamakaawa ka sa Diyos na sana hindi mo na lang ako nakilala. Inalalayan ni Gabriel si Celia na tumayo. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ng putik sa pisngi nito. Nanginginig pa rin si Celia, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot para sa mga bata. Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Celia at tumitig ng diretso sa mga mata nito. Sa gitna ng kaguluhan, ipinaramdam niya kay Celia na hindi na ito nag-iisa. Nangako siya sa harap ng langit at lupa na ibabalik niya ang mga bata, kahit ubusin pa niya ang yaman ng buong Montara Group. Gamit ang impormasyong nakuha ng kanyang mga tauhan mula sa cellphone ni Marta na sa pilitang kinuha, nalaman nila ang lokasyon ng bodega kung saan dinala ang mga bata bago isakay sa barko. Agad silang sumugod doon kasama ang mga bodyguard ni Gabriel. Ang biyahe ay puno ng tensyon. Hawak ni Celia ang kamay ni Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa balat ng lalaki. Ngunit hindi ito ininda ni Gabriel. Pagdating nila sa isang liblib na bodega sa Pantalan, ang paligid ay balot ng kalawang at amoy ng langis. Ang malaking pintuang bakal ay bahagyang nakabukas. Tumakbo si Celia papasok. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis sa kanyang lalamunan. Inaasahan niyang makikita ang mga bata na naghihintay, ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang malawak at madilim na espasyo. Walang tao, walang mga bata. Ang tanging naroon ay ang mga bakas ng gulong ng sasakyan na nagmamadaling umalis at mga nakakalat na lubid. Sa gitna ng sahig, may isang bagay na nakatawag sa pansin ni Gabriel. Lumapit siya at pinulot ito. Ito ay ang sapatos ni Alon, luma, pudpod, at may bahid ng sariwang dugo sa gilid. Nanigas si Celia nang makita ang dugo. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napasigaw siya ng walang boses. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang piping hiyaw ng matinding pagdurusa. Huli na ba sila? Saan dinala ang mga bata? Ang tunog ng hangin na humahampas sa yero ng bodega ay tila nagbabadya ng isang masamang pangyayari na hindi nila napigilan. Ang gabi ay balot ng mabigat na tensyon
habang ang sasakyan ni Gabriel ay humahagibis sa madulas na kalsada ng Maynila. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang bombang handang sumabog anumang oras. Hawak ni Celia ang kanyang dibdib na parang pinipigilan ng kanyang puso na tumalon palabas dahil sa takot. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras ng pagdurusa at ang imahe ng sapatos ni Alon na may bahid ng dugo ay paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan na nagdadala ng matinding kirot na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Biglang binasag ng matinis na tunog ng cellphone ang katahimikan. Ito ang pribadong linya ni Gabriel na tanging ang mga miyembro ng board ng Montara Group ang nakakaalam. Nakita ni Gabriel ang pangalan ng vice chairman sa screen na malamang ay tumatawag upang magreklamo tungkol sa pagbagsak ng stocks dahil sa biglaang pagkawala ng chairman sa gitna ng krisis. Sa halip na sagutin, mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang telepono. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumabas sa tindi ng galit. Para sa kanya, ang halaga ng kanilang stocks ay walang binatbat sa buhay ng 3 batang nasa panganib. Buong puwersa niyang inihagis ang mamahaling telepono sa sahig ng sasakyan at ang gadget ay nagkandadurog-durog kasabay ng pagkaputol ng ugnayan niya sa mundong dati niyang ginagalawan. Wala akong pakialam sa kumpanya. Ang mariing bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang isip ay nasa mga bata. Hahanapin natin sila, Celia. Pangako. Lumingon siya kay Celia. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Ang babaeng ilang taong nagpakatatag para sa pamilya ay ngayoy unti-unting gumuguho. Kasalanan ko to, Gab. Ang hikbi ni Celia. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Kung hindi sana ako naging mahina, kung hindi ko sana hinayaan na lokohin ako ni Martha, sana ligtas sila ngayon. Hindi sinagot ni Gabriel ang paninisi sa sarili ni Celia gamit ang mga salita. Sa halip, inabot niya ang nanginginig na kamay ng ginang. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri ng mahigpit na tila ipinapasa ang kanyang lakas patungo sa katawan ni Celia. Ang init ng palad ni Gabriel ay nagsilbing angkla sa gitna ng bagyo ng emosyon ni Celia. Tumingin ka sa akin, Celia. Ang malumanay, ngunit matatag na utos ni Gabriel. Nang mag-angat ng tingin si Celia, sinalubong siya ng mga mata ni Gabriel na puno ng sinseridad. Ang kasamaan ng ibang tao ay hindi mo kasalanan. Ang mga demonyo ay gagawa ng masama dahil demonyo sila, hindi dahil nagkulang ka. Huwag mong akuin ang bigat na hindi para sa'yo. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo ng sasakyan mula sa dashboard. Ang boses ng head of security ni Gabriel ay pumasok sa linya. Sir, may nahanap kaming lead. Matalino ang batang si Alon. Sa bawat kanto na dinadaanan ng truck na kumuha sa kanila, naghulog siya ng maliliit na retaso ng kanyang damit sa mga butas ng manhole at sa gilid ng kalsada. Sinundan ng team natin ang trail. Isang munting piraso ng pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Gabriel. Ang tapang ng batang yon ay kahanga-hanga. Saan papunta ang trail? Ang tanong niya. Sa lumang pantalan sa North Harbor, sir. Ang bodega ay pagmamay-ari ng isang kumpanyang konektado sa lover ni Martha. Mukhang isasakay sila sa barko ngayong gabi, papuntang Mindanao, para ibenta sa mga plantasyon. Nang marinig iyon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Celia. Plantasyon, alipin. Ang kinabukasan ng kanyang mga pamangkin ay nasa bingit ng kadiliman. Habang papalapit sila sa pantalan, isa pang tawag ang pumasok. Ngayon ay sa telepono ng driver. Iniabot ito kay Gabriel. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Si Baltasar, ang kasosyo niyang ahas. Gabriel, kaibigan. Ang mapang-asar na boses ni Baltasar ay parang lason sa tenga. Nabalitaan kong naglalaro ka ng detective dyan sa mga Isko-Water. Itigil mo na yan. Kung itutuloy mo ang paghahanap sa mga batang yan at ibubunyag ang operasyon ng business partner ko,
Ilalabas ko ang mga dokumentong pineke namin para palabasin na ikaw ang nagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Mawawala sa iyo ang lahat, Gabriel. Ang pangalan mo, ang yaman mo, ang lahat. Napatingin si Gabriel kay Celia na nakatingin din sa kanya ng may pag-aalala. Alam ni Celia na may mabigat na kapalit ang ginagawa ni Gabriel. Handa siyang pigilan ito. Ayaw niyang masira ang buhay ng lalaki nang dahil sa kanila. Ngunit ngumiti lang si Gabriel ng mapakla. Gawin mo ang gusto mo, Baltazar. Ang sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Dahil nahanap ko na ang yaman na hindi mo kailanman maiintindihan. Pinatay niya ang tawag. Pinili niya ang pamilya kaysa sa kanyang imperyo. Sa wakas, natanaw nila ang gate ng pantalan. Ang amoy ng kalawang langis at maalat na dagat ay sumalubong sa kanila. Madilim ang paligid. Tanging ang mga higanting ilaw ng mga crane ang nagbibigay liwanag. Sa di kalayuan, isang luma at kinakalawang na barkong pangkargo ang nagbubuga na ng maitim na usok mula sa tsimeneya nito. Bumaba si Gabriel at Celia ng sasakyan habang ang kanyang mga tauhan ay naghahanda ng mga armas. Tumakbo sila palapit sa gilid ng pantalan. Nagtatago sa likod ng mga container van. Mula sa kanilang pwesto, nakita nila ang isang mahabang pila ng mga tao na sa pilitang pinapaakyat sa hagdan ng barko. At doon, sa dulo ng pila, nakita ni Celia ang isang pamilyar na maliit na bulto. Si Tala, buhat-buhat ng isang lalaking malaki ang katawan, habang si Alon at Mayumi ay hinihila ng mga tauhan ni Marta pasampas sa barko. Tala! Ang sigaw ni Celia na nabaon sa ingay ng makina ng barko. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas at nakakabinging tunog mula sa barko. Ang hudyat ng pag-alis. Ang tulay na nag-uugnay sa barko at sa lupa ay nagsimula ng itaas. Ang barko ay dahan-dahan nang lumalayo sa pantalan. Tangay ang mga batang pinakamamahal ni Celia palayo sa kanya, patungo sa isang karagatang walang kasiguraduhan. Gab! Aalis na sila! Ang mga bata! Ang hysterical na iyak ni Celia habang pilit na tumatakbo palapit sa tubig, handang tumalon kung kinakailangan. Hinawakan siya ni Gabriel sa bewang upang pigilan. Ang mga mata ng bilyonaryo ay nakapako sa barkong papalayo at sa loob ng isang segundo, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong susubok sa hangganan ng kanyang kapangyarihan at buhay. Ang distansya sa pagitan ng sasakyan at ng barkong papaalis ay tila isang bangin na unti-unting lumalawak. Sa bawat segundong lumilipas, ang pag-asa ni Celia ay parang kandilang hinihipan ng malakas na hangin. Ngunit si Gabriel Zobel Montara ay hindi isang taong sanay na natatalo nang walang laban. Sa kanyang mga mata, ang barkong iyon ay hindi lamang isang sasakyang pandagat, kundi isang dambuhalang halimaw na handang lamunin ang kanyang bagong natagpuang pamilya. Walang pag-aalinlangan, inagaw niya ang manibela mula sa kanyang driver. Ang makina ng armored SUV ay umungal ng malakas, tila isang hayop na pinakawalan sa hawla, habang mabilis niyang inapakan ang silinyador hanggang sa dulo. Binaliwala ni Gabriel ang mga harang na bakal at ang mga gwardyang sumisipol upang siya ay huminto. Ang mabigat na sasakyan ay bumangga sa gate ng pantalan at ang tunog ng bakal na naglalampungan ay dumagundong sa buong puerto. Hindi siya huminto hanggang sa maiparada niya ang sasakyan nang pahalang sa mismong paanan ng hagdanan ng barko, hinarangan ang dinadaanan ng mga kargador at pinutol ang koneksyon ng barko sa lupa. Ang biglaang pagharang ay nagdulot ng gulo. Natigil ang operasyon at nagtakbuhan ang mga tauhan ng sindikato sa takot. Mabilis na bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Gabriel, ang kanyang anyo ay hindi na ang kagalang-galang na negosyante, kundi isang amang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Kasunod niya si Celia na ang takot ay napalitan ng adrenaline ng isang inang naghahanap sa kanyang mga supling. Alon, Mayumi, Tala. Ang sigaw ni Celia
Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at pag-asa. Sa itaas ng hagdanan ng barko, sa gitna ng kaguluhan, nakita nila ang tatlong bata. Si Alon ay pilit na kumakawala sa hawak ng isang tauhan, habang si Mayumi ay nakadapa sa sahig yakap si Tala. Nang marinig nila ang boses ni Celia, para silang nabuhayan ng loob. Tita Celia, ang sabay-sabay na tawag ng mga bata. Bago pa man makatakas ang mga sindikato pabalik sa loob ng barko, dumating ang hukbo ng mga bodyguard ni Gabriel kasama ang mga pulis. Ang paligid ay naliwanagan ng mga umiikot na ilaw ng mga patrol car na tumapos sa kadiliman ng pantalan. Napalibutan ang mga kriminal, wala na silang kawala. Nang bitawan ng mga kriminal ang mga bata dahil sa takot sa mga nakatutok na baril, tumakbo si Celia paakyat ng rampa. Sinalubong siya ng tatlong bata sa isang mahigpit na yakap. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, basa ng pawis at luha. Ngunit sa bisig ni Celia, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Umiyak si Celia nang walang humpay, hinahaplos ang bawat mukha, bawat braso, sinisiguradong buo at ligtas ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang amoy ng langis at dagat ay napalitan ng amoy ng pawis at luhang dulot ng labis na pagmamahal. Lumapit si Gabriel sa kanila. Nang makita siya ni Aylon, ang matapang na binatilyo na kanina pa nagpapakatatag ay tuluyang bumigay. Kumalas si Alon sa yakap ng tiyahin at tumakbo palapit kay Gabriel, yumakap sa bewang ng bilyonaryo at humagulgol. Salamat po, Lolo Gab. Akala ko hindi na kayo darating. Ang humihikbing sumbong ng bata. Lumuhod si Gabriel sa maruming sahig ng pantalan at niyakap din si Alon ng mahigpit. Ang kanyang mamahaling suit ay nalublob sa langis, ngunit wala siyang pakialam. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Pangako iyan. Sa gilid, hila-hila ng mga pulis si Marta at ang kanyang lover. Nakaposas na ang mga kamay ni Marta sa likod, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy pa rin sa paggawa. Wala akong kasalanan. Tinutulungan ko lang sila. Mas maganda ang buhay nila sa Mindanao. Celia, sabihin mo sa kanila, pamilya tayo. Nang marinig ang boses ng hipag, dahan-dahang tumayo si Celia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Humiwalay siya sa mga bata at lumapit kay Marta. Ang mukha ni Celia ay wala ng bakas ng takot o pagpapakumbaba. Ang nakikita na lang ay ang apoy ng isang babaeng ilang taong inapi. At ngayon ay gising na. Tinitigan niya si Marta sa mata. Walang salita. Itinaas ni Celia ang kanyang palad at buong lakas na pinadapo ito sa pisngi ni Marta. Ang tunog ng sampal ay umaling-awngaw, mas malakas pa sa ingay ng mga makina ng barko. Ito ang sampal ng katarungan. Ito ang kabayaran sa bawat sentimong ninakaw, bawat pang-aalipusta, at bawat gabing pinatulog silang gutom. Natigilan si Marta. Ang pisngi ay namula. Celia! Wala na akong pamilyang Marta. Ang malamig at matatag na wika ni Celia. Mula sa gabing ito, patay ka na para sa amin. Huwag na huwag mo kaming tatawaging kadugo. Sa sandaling iyon, dumagsa ang mga reporter at media na nakatunog sa malaking operasyon. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap na parang kidlat. Pilit na kinukunan ang mukha ng kilalang bilyonaryo sa gitna ng maruming pantalan. Agad na hinubad ni Gabriel ang kanyang Amerikana at itinakip ito sa ulo ng mga bata upang protektahan sila sa mga lente. Hinarang niya ang kanyang katawan sa harap ni Celia at ng mga bata. Nagsisilbing pader laban sa mundo. Tumingin siya nang diretso sa mga kamera, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng babala. Makinig kayong lahat. Ang deklara ni Gabriel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa mga nagtatanong na reporter. Ang mga taong ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Sila ay pamilya ko. At sino mang magtatangkang saktan sila o gamitin sila ay direktang nagdedeklara ng digmaan laban kay Gabriel Sobel Montara. Ang pahayag na yon ay narinig sa buong bansa.
Ito ay hindi lamang isang banta, kundi isang pangako ng pag-ibig. Habang isinasakay ni Gabriel ang mag-iina sa kanyang sasakyan pabalik sa kaligtasan, naiwan si Marta na nakaluhod sa semento, tinatangay ng mga pulis. Ang kanyang kasakiman ang nagdala sa kanya sa rehas, habang ang kabutihan ni Celia ang nagdala sa kanya sa bisig ng isang tagapagligtas. Kinabukasan, ang mukha ni Gabriel ay nasa bawat pahina ng dyaryo at bawat balita sa telebisyon. Bilyonaryong chairman, sangkot sa eskandalo sa pantalan, ang sigaw ng mga pamagat. Sa loob ng boardroom ng Montara Group, ang mga stock ay bumagsak. Ang mga shareholders ay nagkakagulo. Ang ginawang pagsugod ni Gabriel ay itinuring na reckless at nakasira sa imahe ng kumpanya. Sa isang tahimik na safe house, hawak ni Celia ang dyaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang balita na tinanggal na si Gabriel bilang chairman ng kanyang sariling kumpanya. Tumingin siya sa lalaking naghahanda ng almusal para sa mga bata sa kusina. Isang lalaking nawala ng imperyo sa loob ng isang gabi. Dahan-dahang lumapit si Celia. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pasasalamat. Gab, nawala ang lahat sa iyo dahil sa amin. Lumingon si Gabriel at ngumiti. Isang ngangiting payapa na walang bahid ng pagsisisi. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, alam ni Celia na ang bagyo ay hindi pa tapos. Ang mundo sa labas ay humuhusga at ang tanong ay nananatili. Paano sila mabubuhay ngayong wala na ang kapangyarihang nagpoprotekta sa kanila? Ang katahimikan sa loob ng safe house ay nababasag lamang ng mahina at maingat na pagtutupi ng mga damit. Sa isang sulok ng kwarto, abala si Celia sa pag-iimpake ng kanilang kakarampot na gamit sa loob ng isang lumang sako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa bigat ng konsensyang dumadagan sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang dyaryo na may malaking larawan ni Gabriel. Ang headline ay sumisigaw ng kanyang pagbagsak. Chairman Zobel Montara, tinanggal sa pwesto. Para kay Celia, ang bawat letra ay parang akusasyon. Pakiramdam niya ay isa siyang malas na humihila pababa sa sino mang magtangkang tumulong sa kanya. Kung aalis sila ngayon habang tulog pa si Gabriel at ang mga bata, baka sakaling mailigtas pa ng lalaki ang natitira sa kanyang pangalan. Dahan-dahang binuhat ni Celia ang sako. Pigil ang paghinga upang hindi makagawa ng ingay. Humakbang siya patungo sa pinto, ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang balak. Saan ka pupunta? Napatalon si Celia sa gulat. Nakasandal si Gabriel sa hamba ng pinto ng kusina. Hawak ang isang tasa ng kape. Wala na ang suot niyang mamahaling Amerikana. Nakasuot na lamang siya ng simpleng puting t-shirt at pantulog. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa mukha ng isang taong nawalan ng imperyo. Ibinaba ni Celia ang sako, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Gab, kailangan na naming umalis. Tignan mo ang nangyari. Dahil sa amin, nawala ang kumpanya mo. Sinira namin ang buhay mo. Lumapit si Gabriel at marahang kinuha ang sako mula sa mga kamay ni Celia. Inilapag niya ito sa sahig at hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Celia, makinig ka! Ang malumanay ngunit seryosong wika ni Gabriel. Ang kumpanyang iyon, ang titulong chairman, iyon ang tunay na kulungan. Sa loob ng maraming taon, naging alipin ako ng kita at ekspektasyon ng ibang tao. Kahapon, nang mawala ang lahat ng iyon, alam mo ba kung ano ang naramdaman ko? Hindi galit, hindi lungkot, kundi ginhawa. Sa unang pagkakataon, malaya ako. Hinaplos niya ang buhok ni Celia na tumabing sa mukha nito. Ikaw at ang mga bata ang nagligtas sa akin, Celia. Hindi ako ang nagligtas sa inyo, kaya parang awa mo na. Huwag mo nang tangkaing umalis. Dahil kung aalis kayo, doon lang ako totoong mawawalan ng lahat. Napahagulgol si Celia
at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Gabriel. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang tibok ng puso ng lalaki. Panatag, totoo, at higit sa lahat, sa kanila lang nakalaan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, ang gulong ng katarungan ay nagsimula nang gumiling ng walang habag. Sa loob ng masikip at mainit na selda ng City Jail, nakaupo si Martha sa isang sulok. Wala na ang kanyang matapobring tindig at matinis na boses. Ang kanyang balat ay naninilaw dahil sa sakit sa atay na matagal na niyang itinatago at pinalala ng stress. Wala ni isa sa kanyang mga kaibigan o kamag-anak ang dumalaw. Ang mga kapitbahay na dati niyang kakampi ay siya pang naging testigo laban sa kanya. Ang karma, na akala niya ay gawa-gawa lang ng mga mahihirap para aliwin ang sarili, ay ngayoy naging rehas na bakal na bumabali sa kanyang kaluluwa. Maging si Doña Carmen ay hindi nakaligtas. Ang mga investigador ay nagsimula nang halughugin ang kanyang mga bank accounts dahil sa koneksyon nito sa sindikato na nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanyang angkan. Ang kasamaan ay may hangganan at ito na ang dulo ng kanilang daan. Kinabukasan, isang tahimik na paglalakbay ang ginawa ni na Gabriel at Celia kasama ang mga bata. Pumunta sila sa isang pribadong sementeryo sa labas ng Maynila. Ang hangin ay sariwa at amoy damo, malayo sa usok ng syudad. Huminto sila sa tapat ng isang simpleng lapida na gawa sa marmol, ang puntod ng kapatid ni Gabriel. Lumuhod si Gabriel at dahan-dahang hinaplos ang pangalan sa bato. Sa loob ng mahabang panahon, hindi niya magawang bumisita dito dahil sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ngunit ngayon, kasama ang pamilyang kanyang iniligtas, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Patawad ang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nabasag habang ang mga luha ay pumatak sa damuhan. Patawad kung nahuli ako, pero pangako, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon. Lumapit si Celia at lumuhod sa tabi niya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Gabriel, isang tahimik na pagdamay. Si Mayumi, tanga ng isang pumpon ng puting sampagita, ay lumapit at maingat na inilagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. Huwag po kayong mag-alala, ang inosenteng wika ni Mayumi sa lapida. Aalagaan po namin si Lolo Gab para sa inyo. Ang simpleng pangakong yon ng bata ay tila nagpatahan sa hangin. Naramdaman ni Gabriel na parang may isang malamig na simoy ang yumakap sa kanya. Tila isang pasasalamat mula sa kabilang buhay. Sa wakas, napatawad na niya ang kanyang sarili. Nang sumapit ang gabi, hindi sila umuwi sa mansyon ni Gabriel sa BGC. Sa halip, minaneho ni Gabriel ang sasakyan patungo sa isang malawak na lupain sa probinsya ng Laguna. Madilim ang paligid, walang poste ng ilaw, at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Bumaba sila ng sasakyan. Nagtaka si Celia at ang mga bata. Ang lupa ay bako-bako at napapaligiran ng matataas na talahib. Gab, nasaan tayo? Tanong ni Celia habang kinakapitan ang mga bata dahil sa dilim. Bakit tayo nandito? Humarap si Gabriel sa kanila. Kahit madilim, aninag ni Celia ang seryosong mukha nito. Hinawakan ni Gabriel ang parehong kamay ni Celia. Celia, panimula ni Gabriel. Wala na akong posisyon. Ang pera ko sa bangko ay halos side na dahil sa pagbabayad sa mga abogado at danyos. Ang lupang ito na lang ang natitira sa personal kong pangalan. Ito ay minana ko pa sa lola ko. Matagal nang nakatiwangwang. Huminga ng malalim si Gabriel. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Tatanungin kita ngayon at gusto kong sumagot ka ng totoo. Handa ka bang magsimula sa wala kasama ako? Handa ka bang samahan ang isang matandang walang titulo sa gitna ng kawalan? Bago pa man makasagot si Celia, itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at may pinindot sa isang remote control na hawak niya. Biglang napuno ng liwanag ang paligid. Mula sa kadiliman,
Sunod-sunod na bumukas ang mga floodlights na nakatago sa mga puno. Ang nakakasilaw na liwanag ay tumama sa isang istruktura sa gitna ng lupain na hindi nila napansin kanina. Napasinghap si Celia at napanganga ang mga bata. Sa harap nila ay hindi lang basta damuhan. Ito ay isang pundasyon. Sa isang iglap, ang madilim at mapanganib na anyo ng gabi ay naglaho. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa mga floodlights ay humawi sa kadiliman at sa harap ng namamanghang si Celia at ng mga bata, unti-unting luminaw ang isang istrukturang hindi nila inaasahan. Hindi ito isang marangyang mansyon na katulad ng mga nakikita sa mga magazine at hindi rin ito isang malamig na opisina ng korporasyon. Ito ay isang malawak na gusaling may maaliwalas na disenyo gawa sa matibay na kahoy at bato na napapaligiran ng mga bagong tanim na puno at bulaklak. Sa itaas ng arko ng pinto, nakaukit sa isang makinis na tapyas ng kahoy ang pangalang nagpatigil sa paghinga ni Celia. 3 Bituin Foundation. Napahawak si Celia sa kanyang bibig upang pigilan ang pagkawala ng isang hikbi. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina sa sobrang emosyon habang binabasa ang pangalan ng institusyon. 3 bituin. Para sa 3 batang minsan ay nagdasal sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Ang mukha ng dating bilyonaryo ay wala ng bahid ng yabang o pag-aalinlangan. Tumingin siya sa gusali na parang isang amang ipinagmamalaki ang kanyang panganay na anak. Ito ang dahilan kung bakit naubos ang personal kong ipon, Celia. Ang malumanay na pagtatapat ni Gabriel habang nakatingin sa mga bata na ngayon ay tumatakbo na palapit sa gusali. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa loob ng maraming taon, nagtayo ako ng mga mall at kondo para sa mga mayayaman, pero ni minsan, hindi ako nakaramdam ng ganitong klaseng saya. Ang lugar na ito ay magiging tahanan at paaralan para sa mga batang tulad ni na Alon, Mayumi at Tala. Mga batang pinabayaan ng mundo gaya ng pagpapabaya ko noon sa kapatid ko. Humarap si Gabriel kay Celia. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, kitang-kita ni Celia ang bawat linya ng pagod sa mukha ng lalaki. Ngunit mas nangingibabaw ang sinseridad sa kanyang mga mata. Kinuha ni Gabriel ang 2 kamay ni Celia, mga kamay na magaspang, puno ng kalyo at sugatan dahil sa ilang taong paglalaba at pagkayod. Sa halip na bitawan, dinala ito ni Gabriel sa kanyang dibdib. Ipinaparamdam ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso. Wala akong dalang singsing na brilyante, Celia. Ang garalgal na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, tila isang batang nagtatapat ng kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Ang meron lang ako ay isang pusong dating punit-punit na tinahi mo gamit ang iyong kabutihan. Wala na akong titulo, wala na akong kumpanya. Pero kung papayag ka, gusto kong maging ama ng mga batang ito at higit sa lahat, gusto kong maging pahingahan mo, Celia. Pwede bang ako naman ang mag-alaga sa'yo? Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Celia ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang taong pagod na sa kakalaban sa mundo at sa wakas ay nakatagpo ng kakampi. Sa loob ng mahabang panahon, sanay siyang maging matapang, sanay siyang maging sandalan. Ngayon, sa harap ng lalaking ito, na handang talikuran ang lahat para sa kanila, naramdaman niyang pwede na siyang maging mahina. Dahan-dahang tumango si Celia. Ang kanyang nanamngiti ay sumisilip sa likod ng mga luha. Opo, Gab. Payag ako. Payag akong magsimula ulit kasama ka. Walang mga paputok, walang palakpakan ng mga manonood. Sa gitna ng tahimik na gabi, yumuko si Gabriel at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Celia. Ang halik na yon ay puno ng respeto at pangako. Niyakap niya si Celia nang mahigpit, ibinabalot ang ginang sa kanyang mga bisig na tila ba sinasabing hinding-hindi na ito muling masasaktan o mag-iisa. Sa yakap na yon, ang lahat ng takot,
Lahat ng pangamba sa hinaharap at lahat ng pait ng nakaraan ay unti-unting natunaw. Lolo Gab, Tita Celia, ang momentong yon ay naputol nang marinig nila ang tawag ng mga bata. Sina Mayumi at Tala ay tumatakbo pabalik mula sa gusali. Ang kanilang mga tawa ay musika sa tenga ng dalawang matanda. Agad na yumakap ang dalawang bata sa binti ni na Gabriel at Celia. Isinasali ang kanilang mga sarili sa bilog ng pagmamahalan. Isang pamilya na hindi pinagbuklod ng dugo, kundi ng piniling pagmamahal. Sa likuran ng mga kapatid, naglalakad ng mabagal si Alon, ang 14 na taong gulang na binatilyo na magang tumanda dahil sa hirap ng buhay ay tumigil sa harap ni Gabriel. Tinitigan niya ang lalaki, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao. Nakita ni Gabriel ang pagiging seryoso sa mga mata ng bata. Ang parehong tapang na nakita niya noong gabing naghagis ito ng bato para ipagtanggol si Celia. Inilahad ni Alon ang kanyang kamay. Ito ay hindi kamay ng isang bata, kundi kamay ng isang lalaking nagbibigay galang sa isa pa. Kayo na po ang bahala kay Tita Celia, Sir Gab. Ang wika ni Alon, ang kanyang boses ay mababa at puno ng tiwala. Ingatan niyo po siya. Tinanggap ni Gabriel ang kamay ni Alon at mahigpit itong kinamayan. Tila ba nagsasara ng isang kasunduan na mas mahalaga pa sa anumang merger ng korporasyon. Makakaasa ka, Alon. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Ang gabi ay lumalim, ngunit sa gitna ng malawak na lupain sa Laguna, isang bagong araw ang nagsisimula para sa pamilyang nabuo sa gitna ng putik at mga bituin. Ang pundasyong nakatayo sa harap nila ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito ay pundasyon ng pag-asa, ng pangalawang pagkakataon, at ng isang pag-ibig na kayang baguhin ang lahat. At habang tumatawid ang mga taon, ang mga binhing itinanim sa gabing iyon, mga binhi ng sakripisyo, tiwala, at pananampalataya, ay nagsimulang mamunga, naghihintay ng tamang panahon para sa isang masaganang ani. Ang dapit hapon sa Laguna ay may dalang amoy ng pinagsamang litson, bagong saing na kanin, at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita. 10 taon na ang lumipas. Ang lupang dating puno ng talahib ay ngayoy isang masiglang komunidad. Ang mga pader ng 3 Bituin Foundation ay puno na ng mga guhit ng masasayang bata. At ang mga puno na itinanim, 10 taon na ang nakalipas ay mayabong na at nagbibigay ng lilim sa mga naglalaro sa ilalim nito. Ang buong lugar ay puno ng mga makukulay na banderitas at mga bisitang nakangiti. Ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng pundasyon. Sa gitna ng kasiyahan, abala sa pag-aabot ng mga plato ng mainit na sopas, ang 2 taong naging haligig ng lugar. Si Gabriel Zobel Montara, na ang buhok ay may mga puti ng hibla, ay nakangiting nakikipagkwentuhan sa mga magulang. Wala na ang bakas ng malamig na bilyonaryo. Ang pumalit ay ang anyo ng isang mapagmahal na lolo. Sa kanyang tabi, si Celia, na ang mga guhit sa gilid ng mata ay hindi na dahil sa pag-iyak, kundi sa madalas na pagngiti, ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Mula sa entablado, isang binatang nakasuot ng barong ang tumawag sa atensyon ng lahat. Siya si Attorney Alon, na ngayoy isang matagumpay na abogado para sa mga mahihirap. Sa kabilang banda, si Mayumi, na isa ng guro sa pundasyon, ay napapaligiran ng kanyang mga estudyante na nakikinig sa kanyang mga kwento. At si Tala, isang magandang dalaga na nasa 2 taon na, sa medisina, ay abala sa pag-check ng blood pressure ng mga matatanda. Ang 3 bituin na dating nagdasal sa putikan ay ngayoy mga bituin ng nagbibigay liwanag sa kanilang komunidad. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit si Alon kay Celia. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay malumanay. Tita, ang mahinang wika niya. May balita po pala ako. Si Tita Marta po? Sumakabilang buhay na po siya sa ospital ng kulungan kahapon. Cancer sa atay daw po. Wala pong gustong kumuha ng labi niya. Napatingin si Celia sa malayo.
Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng kasiyahan sa paligid ay tila humina. Inaasahan ni Alon na makakita ng galit o kahit kaunting saya sa mukha ng kanyang tiyahin. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang malalim na paghinga, isang buntong hininga na nagpakawala sa huling bigat na nakadagan sa kanyang puso. Ganoon ba? Ang mahinang tugon ni Celia. Alon anak, ikaw na ang bahala. Bigyan mo siya ng isang simpleng burol. Kahit anong nangyari, kadugo pa rin natin siya. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Tumango si Alon, puno ng paggalang sa babaeng nagturo sa kanya kung paano magpatawad. Sa sandaling iyon, tuluyan ng naghilom ang sugat ng nakaraan. Ang puso ni Celia ay payapa na. Nang gabing iyon, matapos ang kasiyahan, naiwan sina Gabriel at Celia sa ilalim ng simboryo ng hardin. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin sa langit ay nagniningning. Magkatabi silang nakaupo sa isang upuang kahoy, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Pinapanood ang mga alitap-tap na sumasayaw sa dilim. Pagod ka na ba? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang isang kumot sa balikat ni Celia. Umiling si Celia at sumandal sa balikat ni Gabriel. Hindi. Masaya ako. Sobrang saya. Kumuha si Gabriel ng isang piraso ng cake mula sa lamesa. Sa halip na kainin, dahan-dahan niya itong itinaas patungo sa bibig ni Celia. Napangiti si Celia at kinagat ang maliit na piraso na parang isang dalagang kinikilig. Kinuha rin niya ang tinidor at sumubo ng cake. Pagkatapos ay isinubo ito kay Gabriel na parang isang batang naglalambing. Ang kanilang mga tawa ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng gabi, puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Celia. Ang kanyang kamay na dati makinis ay ngayoy may kulubot na rin, ngunit nang magsalikop ang kanilang mga palad, ang pakiramdam ay pareho pa rin, isang pakiramdam ng pagiging buo, ng pagiging tahanan. Napatingin si Celia sa kalawakan. Ang kanyang mga mata ay naging salamin ng mga bituin. Naisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang mga gabing walang makain, ang mga luhang pumatak sa sahig na semento, ang takot, ang pang-aapi. Ngunit sa tabi ng lalaking ito, ang lahat ng yon ay naging aral. Nalaman niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala nasusukat sa karangyaan o sa mga matatamis na salita. Ito ay nasa mga sakripisyo na hindi nakikita, sa mga kamay na handang dumamay sa gitna ng kadiliman at sa tapang na piliing manatili kahit ang buong mundo ay tumatalikod. Ito ang ani ng kanilang pag-ibig, isang ani na mas matamis pa sa anumang kayamanan sa mundo.